Wonders! Welcome back to my channel. Ayan, so another video na naman po. Una sa lahat, kamusta po kayong lahat dyan? So today guys ay gagawa po ako ng Chinese bao buns na may palaman po siya sa loob na manok. Ay maglagay po tayo ng about 2/3 tablespoon ng dry yeast sa tubig. Warm water po guys para ma-activate ang yeast. Ayan. Ayan. So takpan lang po natin ito ng 10 minutes. At hintayin po natin ma-activate yung yeast. Gagawa ako ng 1 kilo all-purpose flour. So yung gagamitin po natin ng flour dito ay all-purpose na. So ayan, nag-activate na po yung yeast natin. Maglagay po tayo ng asin. Ayan, so yung tubig po natin guys, inay-inay lang po. Huwag po natin biglain, baka maging basa yung yung ito. Pasensya na po kayo at ako po talaga ay nagsusukat lang po talaga ako sa mata. Ayan, pag nagbuo-buo na po yan siya, ibig sabihin ay okay na po. Parehas niyan. Ayan. So, pwede na po natin yan kamayin. Okay guys, so dito na po tayo maglalagay ng mantika. About 2 tablespoon. Masahin na po natin yan hanggang sa maging soft. So pag naging soft na po yan siya, ibig sabihin is yung dough po natin ay totally mixed. Tulad yan guys, hindi pa siya nagmi-mix, kaya hindi pa siya masyadong magaan masahin. Ayan. So gumagaan na po yung pagmasa ko guys, no? Pero sige lang po tayo. Ang total po ng pagmasa ko nito ay around 10 minutes. So, same lang din po ng siopaw. Pwede po nating lagyan ng kahit na na palaman. Pero yung pinaka-iconic po na palaman ng steam bao bun is yung pork nga po. Pork. Pero yung gagamitin ko dito po ay chicken adobo with boiled egg. Ayan po guys. So, soft na po yan siya guys. Okay na po yan siya. Patubuin na natin. Isecure natin yung mga hangin na hindi siya mapasukan ng hangin para maganda yung tubo niya. Since wala po akong proper na gamit, no? So, ayan. Sa kaldero tayo. So, set aside po natin siya. Hanggang sa 1 oras or hanggang sa mag-double yung
size ng dough. Ayan. So, dito naman guys ay ang ipapalaman natin ng adobo. So, himayin lang po natin yan. Tulad dito. So, kahit hindi na po gaano kaliliit guys, no? Tanggalin na natin yung buto. Yung peppercorns. Yung mga buto, tanggalin natin. Ayan. I will be the best. Ayan guys. So, syempre maglalagay po tayo ng sauce dito. Lagay po natin yan. I will be the best. So, maglagay po tayo ng corn flour sa tubig. Dilute natin. Tansyahin nyo lang po guys na sasakto dun sa sa pagtikim ng adobo, no? Kasi hindi po pwede nating ilagay yung ating palaman. Ayan. So, hindi po natin pwedeng ilagay yung ating palaman na basa. Kasi magbabasa po yung dough at maglilik po yung palaman, yung sabaw. At saka natin ilagay ang ating thickening agent. Ayan. Hanggang sa mag-transparent na po yung kulay niyan guys, ibig sabihin na okay na. Gusto ko po kasi guys marami ang sauce. Kaya dinadamihan ko yung tubig niya. Kasi magtitikin lang din naman po yan siya guys. Hindi po yan siya maglilik. Basta may tikin ng agent. Ayan. Nagdagdag po ako ng dark soy sauce para sa kulay. Okay na po yan siya. Patuyuin na lang po natin. Palamigin. Sabay patuyo natin. Ayan. Okay na po yan siya. Set aside natin ang palamig. Ayan, dito na po tayo sa itlog guys. Hard boiled lang po yan, no? At saka ating balatan at depende po sa inyo kung gaano po kalaki yung ilalagay nyo. So, ayan. So, ready na po yan siya guys. Ayan, so kukuha lang po tayo guys ng mga ganito I will be the best. kalaki. Ayan, so dito po ay gagamit na po tayo ng rolling pin. Ganyan pa natin. So, ang pag-roll po nito ay papasok hanggang gitna lang po siya. Huwag nating ubusin. Kasi, dapat po may ano po yan sa gitna. May makapal.
So, ayan, iiwan ko po yung pinakagitna niya. So, yun po ang pinagkakaiba ng Chinese timban at saka yung Filipino na siopaw. Tingnan nyo po, may mga air pockets pa rin po siya. Hindi po siya yung mga packets niya. Hindi po maliliit na katulad nung Filipino na yun po ang nagpapa-soft ng ng siopaw ng Pinoy na masyado siyang micro yung mga niya, mga air pockets niya, air bubbles. So, dito po tayo maglalagay ng palaman. So, kita nyo po yan, mas makapal po yung gitna. Makapal po yung gitna niya. Ayan. Lagay natin palaman. So, kadalasan po guys, naggagawa po ako ng medyo maliliit pa kaysa dito. Pero, ngayon po, itong ginagawa ko ay malalaki na po ito. Ayan. Ganyanin po natin. Ganyan. I-push natin yung gitna. Kaya po, pag naglagay ako ng itlog, nakataob po siya para may hawakan ako dun sa may gitna. Ayan. So, ganyan po ang pagbalot niya. Ayan. So, mag-prepare po na tayo ng panlagay natin sa gitna para hindi mag-dikit yung ilalim sa may steamer. Ganyan lang po kaliliit. Okay na po yan siya. So, ilagay natin dyan. Ganyan. Ayan, so ayan guys, mag-steam na po tayo. So, for example, hindi pa po siya kumulo yung tubig guys, pwede nyo na rin ilagay yan sabay sa tubig. Pag hindi pa po yan kumulo, lutuin po natin ng 15 minutes. Maliliit lang naman po yan siya guys. So, if kumulo na yung tubig at inilagay nyo siya, pwede na po yan siya sa 10 minutes. Ayan. 2 tier po yan. 5-5. So, kasama po ng kulo ng tubig ay bibilang po tayo dyan ng 15 minutes. So, ang sa second batch po niyan ay lalagay na lang po tayo ng 10 minutes kasi kumulo na po yung tubig, hindi na po tayo maghihintay. So, ayan guys, okay na yan siguro. Check natin. Mabibigat po sila guys. Mabibigat guys, marami yung laman. So, tatanggalin lang po natin ito no, para makapagpalit ng isa pang batch. Puro palaman. So, ayan guys. Salamat ulit sa panonood at pagsubaybay sa aking channel. Sana may natutunan naman po tayo uli at saka salamat sa inyong mga suporta. Hanggang sa muli. Thank you so much. Bye!